Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. So, before we begin our class, can we stand up for a little prayer? So, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. So, before you settle down, can you pick up some pieces of paper under your chairs? Thank you. So, how are you today, class? We're all fine, sir. It's okay. That's good. So, who can recall our past lesson? Me. Okay? So what is our lesson from It's last all meeting? about matter, sir. Yeah, so can you define what is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. Very good. So what before we proceed to our topic, so we are going to have a little activity. So for this activity is we will going to guess what is this, and you will answer my question afterwards. Okay. So what is this? Melted ice. Okay, very good. Now what is this? Boiling water. Okay, excellent. So what is this again? Chain. Gitaya siya nga sir, na chain. Yes, very good. And lastly, Firewood. okay. So, sa inyo na-observe, asa di ari ang mabalik sa original form? Ang melted ice, sir. Okay. So, sa bahin nga kuan, asa diri ang dili na mabalik? Ang firewood. Okay, very good. So, can you guess on based on our activity, what will be our topic for today? Sir, physical and chemical changes. Very good. So, our topic for today will be physical and Chemical changes. changes. So, before we proceed to our discussion, we will going to have our classroom rules. So, what will be our classroom rules? Sir, For today? speak respectfully. Yes? Cooperate with others. Yes? Involve yourself in activities. And lastly? Explore and observe carefully. Oh, very good. And before we proceed our official topic, we will going to have these objectives. So our objectives will be, can you read the A? Yes, sir. A. Differentiate physical changes from chemical changes. And letter B? Letter B. Perform simple activities demonstrating physical and chemical changes. Again, and lastly? C. Appreciate the importance of scientific observation in daily life. Thank you. So, we will going to have one group activity. So, I will group the class into two groups. This will be the group 1 and this will be the group 2. So, class, before we proceed to our group activity, what are the important rules to be reminded? What is it? Sir, Yes. be silent, cooperate, and teamwork. Very good. And the important one will be going, you have to choose the leader, the secretary, and the reporter. So you can now proceed to group activity. Okay, sir. Good morning, everyone. This is our presentation for Group 1. Number 1, what changes happened? The ice melted. Number 2, was a new substance formed? The ice become water or liquid? Number 3, can the material still return into its original form? Our answer is no. Oh, say class, you can now sit. So let's check for group 1. So the question is, what changes happened?
their answer is the ice melted. And yeah, the ice will melt. And number 2, this is correct. And was a new substance formed, the ice become water, liquid. So yes, ang kanang ice kay basag malanay, mahimo na siya og balik og tubig. This is check. And number 3, can the material still return to its original form? Yes, as you can see sa group 1 here is, di ba ang water or ice kay nahimo siya og tubig. But ibalik din ninyo sa freezer or sa anything nga bugnaw kay mabalik po ni siya guys, which is it will going to return to its original form. So basically this is wrong, okay? But we're going to work on that. So number 2, let's correct the number 2. So what changes happened? The candle burned, okay? That's check. And was a new substance formed? Yes, the candle burned. Okay, that's also correct, partly correct. And are the changes reversible? The answer is no, that is correct. So as you can see, ang candle nga ilang nasindihan, sa inyo nakita karon, basta once gani magsindi na naka, og malanin na ni siya ang wax sa candle, dili na ni siya ni mabalik sa original form unless kung naakay materials nga gamiton. Okay? Is that understandable? Yes, sir. Thank you. So, we will now going to proceed to our official topic. So, class, let's proceed to our official topic. So, our official topic, for our first official topic, that will be, Physical change. what is it? Physical change. So, can you read here? Physical change is a change in the size, shape, or states of matter without forming a new substance. Okay. So, it's a change in the size, shape, or state of matter without forming a new substance. So, ang physical change, in frankly speaking or briefly speaking, na siya'y pagbago sa iyang kadakunon, sa iyang shape, shape, like from rectangle, any rectangle, or square, or flat, or na siya, okay, ning short to long, anything na shape, or state of matter, from liquid to solid or gas, without forming, basta kay wala ni form o bag-o nga butang or substance. So, for example, in change in size. So, as you can see, ang best example ana kay ang balloon. So, ang balloon, di ba gikan siya ang balloon sa ganito? Sa gamay. Sa gamay, okay? Understood? And if mo siyang tayhupan, mo sa ang balloon? Mudako. So, that will be a change in size. Okay? So, in change in shape. So, in change in shape, kay, for example, ang papel, imo siyang gitupi, nagimo ka og mga tabanog. So, nasa physical change nga nitabo. From square, kay nagimo mo kag tabanog, kay imo siyang gipiko-piko, like that. Ya, palupad nimo. And, pwede pa na siya mabalik sa kuan. Okay? Or state of matter. So, state of matter, best example na is from liquid to solid, which is kanang water to ice. So, ang liquid kay, ang ice kay, gikan siya sa tubig, which is liquid, nahimo siya og solid ngayon ice, gikan siya sa freezing point. So, without forming a new substance, so, mao na siya. Okay? So, after ana, kay ang physical change diay kay pwede siya mag-form bisag kung sa unsa, like bisag unsa pa sa nimo mating, basta wala na siya pagbago sa substance or maora gyapon ang giyahang substance. So, another one. So, It only affects all the physical properties such as melting. So, can you do example what is melting? Ice, sir. Ice, okay.
ice. So, gikan sa ice, okay, solid, okay, nasa state of matter, solid, and pag ibutang nimo sa init, or normal nga klima, kay malanay siya, di pa mo siya og water. Malay na siya nga state of matter, may mo siya liquid. That will also called as melting. Okay? So, freezing, ang ice kay, balik niya siya, if mamelt na po siya, pwede reversible ang iyahang form. Pwede po siya magikan sa ice, mabutang sa tubig. Yung tubig nga nalanay sa ice, bata na po mo dito sa freezer or anything abog na, mahimo na po siya og ice. Okay? Mahimo siya og ice. And cutting. So, ang cutting sa Bisaya kay ang pagputol. So, for example is kanang papel. Okay, ang papel. So, ang papel, gikan sa usa ka rectangle, mo siyang gigunting. So, unsa nahitabo sa papel kay gigunting manimo? Nasa pagbago sa shape. Okay. Igunting mo siya. Bago po siya size. Okay. Pero, wala siya nagbago sa yahang butang. Which is, papel, ragya po siya. Kaya, og alangan man, ibutang mo siya, papel, mong guntingan, may mo siya, og condition, may mo siya, tubig. Di ba siya pwede? Imposible na siya. So, okay. And, or, dissolving. So, ang dissolving is, for example, kanang solid. Okay, this for example, kanang candy. Okay, ang candy. Kita mo ng candy, solid na siya, di ba? Okay, gibutan niya siya sa makina nga kanang tiglanay o kana ma-dissolve. Di ba? Basag ma-dissolve kay powdery naman na siya. Pero, ang candy, bisag i-dissolve pa nimo siya or ibutang pa nimo siya sa state of matter, amoragya po na siya sa tawag na dissolving physical change na gyapon na siya na bilong, di ba? Kay di ba ang gikan ang sa powdery sa candy kay candy magyapon siya originality murag nalahi ra iyang state of matter or size or shape di mara siya og powdery. Okay? Did you all understand? Yes, sir. Okay. Now, can you give me an example of a physical change? Physical change. Balloon, sir. Okay, very good. Asa man siya nabilong di aring a physical change? So, in a change in size, shape, or state of matter? Size, sir. Size and Shape. shape. Very good. So, let's now proceed to chemical change. So, sa chemical change naman, can you read in the group? Sir. Chemical change is a change that produces a new substance with different properties. Okay. Ang chemical change naman kay nag-produce siya og bag-o nga substance with different properties naman. So bago siya nga properties nga substance ang nahimo. Ibutang na to for example is sa katong gihimo sa group 2. Di ba sa group 2 kay nagsindi sila og kandila. Okay, nagsindi sila kandila. Nagsindi sila og kandila. Kung sa'yo nahitabo sa kandila? Ningsiga. Okay, that's good. Ningsiga. Kanya, gikan sa solid, kung sa'yo gi-release niya? Aso. That is also a different properties of matter. But, nagbago na siya, produce ng bagong substance. Dili siya original candle, but it also called a light candle na. So, di ba nakita nyo na siya itulo ka properties nga nasa sa candle. Na siya gas nga na-release, from solid, nahimo po siya liquid, kaya tungkol sa fire, and irreversible ba siya or dili? Dili.
dili na siya mabalik sa iyang original form. So, ang candle, kaya if iman siyang sindihan, dili na siya mabalik sa iyang original form. Unless katong mga na-stigo ni mga candle is, imuto ni mo siya balik sa lain nga kung ang buff, dili na siya mahitabo. Kaya siya. So, again, chemical change is a change that produces a new substance with different properties. Bago nga properties ang iya ha. Muna siya ang chemical change. Aside from physical change, kaya nagbago siya in change in size, shape, or state of matter, wala siya na buong bagong substance. Muna siya kalahian. So, and it was often accompanied by signs such as heat, light, gas, color change, or odor because of new substance are formed. Okay? So, can you give me an example of chemical change that undergo heat? Init. Anyone in the group? Boiling water. Boiling water, very good. So, ang boiling water. So, sa akong ipakita kaya init. So, here. So, ipakita na ko gano'n. Saan na itabo gani sa tubig gani kung init? Ano siya, sir, ni masyag na yung mga bubbles. Oh, nagbukal-bukal. Okay. So, from, kung sa inyong pamatuon, if initan o pamait, initan pag hindi pumayo ang, okay, dili na mauna na siya, okay, kasabot na mo sa ang chemical change, ha? Yes, kung initan to nimo siya, ginitan, malanay ang tubig. Wala na siya change, but wala na siya line properties mo na siya ang chemical change. Kasabot na mo, do you all understand? Yes, sir. Okay. So now, I have a question. Okay. Sige. So I have a question here. So I have a question, okay? So, what is physical change? Sir, Okay, what is it? ang physical change kay kung magbago ang size, shape, or Oh. states sa usa ka butang pero maura gihapon na siya. Walay bagong substance nga mahimo. Okay, you understand very good. So, can you give me an example of a physical change? Balloon, sir. Okay, can you explain o sa ang nahitabo sa balloon? Kung example, sir, ang Okay. balloon, kung dili ni mo na siya tayhupan, dili na siya mudako iyahan size. Okay. Dayon kung sa shape, sir, kay sa una gamay pa man ay yang dili pa man gid maklaro ang shape sa balloon, sir. Kung imuha na siya tayhupan, makita na to ang tinuod nga shape sa balloon, which is circle. Okay, very good. So, in chemical change, what is chemical change? Ang chemical change, sir, kay produce og new substance. Okay. And nagbag-o siya og different nga properties. Okay. Now, can you give me an example of a chemical change? Chemical change. Ano, sir? Candle. Okay, candle. Can you explain to me kung sa'yo nahitabo sa candle sa wala pa siya gisindihan o sa nahitsindihan na siya? Wala pa siya gisindihan, sir, kay kanang wala siya light o heat. Okay? Sir, so pag sindi niya, sir, moto siya, sir, kanang Nag-init siya, okay? Yes. Ning siga, okay? Ning produce sa og siya gas. So liquid niya na yung solid niya na yung liquid. Okay? Mo na siya ni bag-o ang yahang substance. Okay? Now, can you usaman ang imuhang na
i-differentiate nimo ang duha unsay nakalian sa physical change o chemical change. So, ang chemical change kay di ba, nagbago siya og substance o nagbago po siya properties, lain nga properties. Ang physical change kay nagbago siya og shape, size, or bisag state of matter pero wala siya og nagbago og different, wala gabago og wala siya gabago og matter o siyahang substance ang maragyapon. Now, sa imuhang understanding, unsa mga butang ang nabutang unsa nga mga butang ang nabilong sa physical change sa imong mga nakita karon? Karon ginagamit ninyo sa eskwelahan, unsa man na? Paper, okay. Di ba ang paper, if ginaingon ako gay na, if imo siyang bisag mo siyang gantingon or gantingon or imo siyang imon i-form nimo siya og unsa pa na tabanog or barko unsa man gyapon na siya, paper gyapon siya, di ba? Okay, so what if abi akong sunogon ang paper, unsa naman na siya, physical ba na siya or chemical? Chemical, okay, very good. And you have understood our lesson for today. So, one last question. Before we proceed to another question, okay? So, one last question. So, di ba ang physical change kay pag-o? Pero wala na itabong pagbago siyang substance. Ang chemical change kay ang maragyapon. Pero nagbago na siya di ay. Differentiate, sorry. And, one last question. Pang kanang pagtaya ba, reversible ba na siya or dili? Ang ningtaya nga iron, babalik pa na siya sa balik pa na siya or dili na? Dili na ko. Okay, sir. Okay, thank you. Okay, so now, I have more questions to ask. Okay na? So, everyone, so I have another question before we proceed to our assessment. So, I have a takeaway questions here. So, let's. So, number 1, can you read? When your parents cook rice or fry egg at home, what type of change occurs? So, unsa nga kung magluto ang imong ginikanan, imong mama, imong papa, or imong kuya, or imong o kanang kanon, fry egg sa balay ninyo, unsa o change ang mahitabo? Chemical change. Chemical change? Is it chemical change ba or hindi? Sir. Okay? Physical change po. Physical change. Okay. So, physical change gyapon na siya. Okay? Kay, di ba ang rice kay gikan siya sa bugas? Kana mga bugas, mga gagmay nga kanon. Yes, sir. So, if lutuin mo siya, or lutuin, di ba, mag-change na siya o shape, size, o state of matter. Pero, amo na gyapon na siya. Di ba, ang gingon ako sa physical change kagaina, nga bisag unsa ang mahitabo if ang iyahang outcome o iyahang resulta kay amo ra gyapon wala nagbago, that will be a physical change. So ang cooked rice, di ba, bugas giluto niyo nimo siya kanon, rice gyapon siya. So fry egg, ang egg gikan sa circle nga itlog, imong giprito, pag prito na pagluto amo ra gyapon, egg ra gyapon siya. So that would be physical change. So number 2, if an ice cube melts under the sun, what type of change occurs? So kung ang ice kuno ma-melts under sa kainit, unsa man siya nga change ang ito? Sir? Chemical change? Yes. Okay, that would be chemical change. So, di ba ang ice cube gaganina na-mention ako? Bisag, di ba, na-mention ako, tubig, unsa gina made of, unsa gina ang ice gani? Unsa na siya imo gikan sa water. So, ang water ba, if ang ice ba ma-melt sa kainiton,
water gyapon siya, di ba? Yes, sir. So, ang gingon ako sa physical change kay, if magbago siya, o chemical changes, I'm sorry, so magbago siya ang state of matter from liquid to gas or gas liquid or solid to liquid. If amara gyapon nga substance siya, that will always be physical change. So, physical change na siya. Okay, now, number 3. How can you handle understanding physical and chemical changes help people? Yun sa pagtabang sa understand sa pagsabutin niyo sa physical changes sa pagtabang sa tao. Okay? Para makatabang siya sa tao, sir, makatabang siya sa tao o pagsabot kay Okay. Let me explain. So, ang pagtawag niya sa tao, makatabang siya. So, for example, initabi kayo na balay. Nanay na heat stroke. Okay na heat stroke. According sa pag-understand mo sa physical and chemical change. So, ang kanang tagan ba nimo siya o kung saan mo ihatag tubig ra nga kuan nga wala na plain or dito taganin mo siya bugnaw agi sa physical change na pagkabugnaw kung sa may nindot nga ihatag sa kanang soup nga tawo plain water okay, that's acceptable, but sa atoa kay dapat ang kanang kuan if na night stroke kay diretso gid siya og bugnaw, di ba? Kaya para ang katong init siyang lawas is ma-kuan din og bugnaw, ma-neutralize ang kainiton siyang lawas para dili siya magkaanam-anam kay o get stroke. So number 4. Number 4. If you were a factory owner, why is it important to identify chemical changes in products? Okay. Kung usa ka kakuanabi, for example, isa ka business owner, kung sa nga business owner mo gani, everyone? Kung sa nga ganan nga business mo dapat in the future? Ganan mo maligya og bisag unsa, like be more specific ka na mamaligya ba mo og pagkaon nang magamit sa buhok, sa lawas, food, sir. Food. Okay, food. So now, kung sa ka factory owner, kung sa man importante para ma-identify niyo mga chemical changes sa mga products? Sir? Okay, ako na lang. Okay. Kung ikaw may factory na, for example, gingunin mo, kung sa'yo ito gingunin mo, pagkaon. So, chemical changes. So, example, canned foods sa products. Kung ang canned foods di mo abi kay, example, tinapa. Alangan o buhatag na ka plain nga sardinas. Or sana kanang isda nga diretso, so dapat buhatag ikaw chemical changes undergo kanang tinapagin yung may sauce, may mga lasa-lasa, may siyang chemical changes. Tinapa nga gikan sa isda, gisagol nimo sa sauce, so sa mga product mo na siya gini-undergo siya chemical changes. So I have more questions here. Okay? Yes, sir. Okay. So I have here another question. Okay. So can you read the situation? A bicycle was left outside during rainy days. After several weeks, rust appeared on metal parts. Okay. Kay ako ang Bisaya, ha? Okay. Ang kana daw ba ang bike kay labian ko no, sa gawas outside
during rainy days sa mga sigig ulan-ulan. After several weeks sa mga niagi nga mga simana, kay ning taya, nakita og taya sa mga puthaw sa part sa bike. So, ang question, ani kay, what happened to the bicycle daw? Unsay nahitabo sa what happened to the bicycle? Kay gibilin man siya dito sa gawas nga nag-ulan. Unsay mahitabo sa bicycle? Mataya siya, sir. Okay, very good. Diba? If ang bicycle kay mabasa or anything, lasbina o parat, kay diba tayaon magina siya dayon. Sir. Okay. So, number 2. What type of change occurred? Physical change. Physical change. I mean, sir, chemical change. Okay. I'm sorry for to hear that. So, that was? Chemical change. Okay, very good. So, ang kanang bike, kay gikan siya sa metal. Okay, metal. Gitaya siya. Matawag niya po siya metal ba? Lain na siya nga metal, rusted metal. Which is, sa gi-mention ako kagainan, yung form siya og bag-o nga substance. Mana siya ang chemical change. Bisag unsa nga taya, basta if, for example, ka ng mga kadena or lansang or anything nga butaw nga matayag yun, ma-offered kay matawag yan po siya og chemical change, basta taya ha, okay? So, number 3. Why is rusting considered a chemical? Chemical change. Ganong ang rusting man ma-considered man siya as chemical change. So, ano man nga ma-consider siya as chemical change? Anyone in the group? Sir, Okay, what is it? since bago ang substance ang nahimo, chemical change siya, dili siya physical. Okay, that might be true, okay? For I will require is kaya nga no matawag ang taya nga chemical change. So, next akong gingon kagain nga ang kanang putaw, kaya putaw, undergo siya og taya. Putaw ra gyapon siya, which is true. But nahimo na siya og taya. Lain na siya nga substance na siya. Lain na siya nga substance siya. Lain na siya nga matter. Ang matter gyapon solid, lain na siya, sorry. So, how can rusting be prevented? Yun sa pag, for example, yung bike, ibilin mo sa gawas, sa ulan, naning taya na. Kung sa man mo buhaton para dili siya ang next nimo nga bike dili tayon. Ibutang nimo siya sa mapasilong nga lugar, sir, para di siya mabasa sa mga sa ulan, Okay, di siya mabasa sa ulan. O dili po siya mataya. Okay, that's good. So now, if ang kuan sa giingon diri sa kuan ang rusting daw kay sa chemical change, kung mo prevent po siya. Okay, now, so since we all understood the physical and chemical change, I will give an quiz. Are you all ready? Yes, sir. Okay. So now let's proceed to our quiz. Perfect.
So now, we will going to have a quiz. Okay? So, who can read the direction? Sir, Okay, can you read the direction? direction. Read each question carefully and write the correct answer on a 1/4 sheet of paper. Okay. So, if kay kasabot naman mo sa atong lesson, okay, dapat kabalo na mo ani, dapat ma-perfect mo, di ba? Yes, Okay. sir. Okay. Dugi na ba ito nakuha na, okay? So, now, can you get all 1/4 sheet of paper and answer this question? Okay, sir. Okay. Okay na, Lord. So, time's up, everyone. So, we will going to check our lesson. So, can you pass me all your 1/4 sheet of paper? Sir, Okay. Okay. Thank you. So now, before you go out to the class, okay, you will have an assignment. Okay? yes, sir. I will send it to our GC, so please be informed and be attentive. Okay? Okay, sir. Okay. So that's it for today, class. Thank you, everyone. Goodbye, sir. Okay. Have a good day.